But I can confidently say na nag-iba kasi yung Oo. yung yung rules of the game, kaya nag-adjust din yung mga politiko. Mm. And kung ano ang pwedeng gawin on the ground. Now, ang gusto ko lang i-kuha na adjustment siguro na napansin ko starting in 2013 at 2016 na Bulaga yung information environment. Siguro yung mas maraming nangangampanya sa social media na under the radar. Ganon. So sa mga iba ang sabi, hindi mo na kailangan dayain yung bilangan kasi ginawa mo na before. You control the narrative of the campaign. Nanalo ka na even before you went into the campaign. So yun yung mga sabi-sabi at na observe natin. Of course, yung may weakness pa rin yung system kasi hindi mo alam kung sino yung nag-shade ng balota. At the ground level, lalo kung walang bantay. So pareho pa rin yung problema sa mga controlled areas. Oo, pwedeng yung mga balota na binibilang ng machine ay shaded na dahil nakuha na yung mga balota dahil walang bantay. Tama yon. At nung manual yung election, merong objection kasi sa election cases na, written by one and the same person, yung 5 balota, no? Ngayon, medyo mahirap ata yung shaded by one and the same person na objection. Mahirap ma-monitor. Nullify the ballot. So, in that sense, parang napahirapan yung pag-verify. Oo. Actually, yung nadinig ko naman, after the automation, medyo na-democratize yung corruption sa election. Kasi nung manual daw, ang kailangan mo lang bayaran yung mga operator sa COMELEC para pag-produce ng certificate, ikaw na yung nanalo. Ngayon, medyo mahirap na kasi ang kailangan mong babayaran mo talaga yung mga botante. So in this case, may perang umiikot, hindi na yung COMELEC yung binabayaran mo, yung mga tao na talaga para bayaran sila na para iboto ka. So in a way, yun yung democratization ng corruption ng election. Yeah. So, given what you mentioned, yung susunod kong tanong, kasi like for example, si General Rio filed a complaint. Yun sa possibility na nanggagaling lang sa isang area, yung transmission ng mga resulta ng election. What do you think of that? Yung likelihood na may cheating talaga na nangyari doon? Sa 2022 election, no? Yes. I wasn't there anymore, no? Nag-retire ako ng 2020. Yeah. Pero sa alam ko, no, sa aking pagkakaalam, kasi ako din yung naging commissioner in charge sa random manual audit saka sa source code review ng 2016 at 2019 elections. The fact na nanggaling siya sa tawag ni General Rio sa isang IP address daw, no? Should raise a question. No, talagang dapat ipaliwanag yon. At sa aking pagkakaalam, may paliwanag naman si COMELEC kung paano nangyari yun. No? They have to do something para lang, walang masyadong abirya sa COMELEC, ay sa election at hindi ma-delay because of parang may last minute adjustment. At I would like to say na sinabi naman ng COMELEC yun, no? Hindi ko lang alam kung it is something that the IT community can have accepted na tama. Although some that I talked to, sabi nila okay, sabi ng mga iba dapat ipaliwanag pa yon, no? Nevertheless, ang proseso kasi natin, no, kung ang issue ng transmission galing sa isang IP address na tinatawag, ibig sabihin ang problema transmission. No, pag ang sistema kasi natin yung makina bago siya mag-transmit, actually nagpi-print siya ng 8 kopya ng paper copy, yung hard copy ng election returns, no, at binibigay yan sa 8 different recipients including I think PPCRB, NAMFREL and political parties. Tapos pagkatapos ng 8, saka bubuksan sa internet. Kasi before that, parang
walang connection sa net, stand-alone yung makina. Iko-connect Mm. lang pag naiprenta na yung pang pang-apat, pang-walo, no? Saka pa lang nagkakaroon ng transmission, yun yung official na pupupunta una sa server ng COMELEC at saka yung Mm. nakikita natin sa TV, no? Yung sa tinatawag na transparency server at saka sa canvassing yung official. At pagkatapos noon, magpiprint pa ng 22 other copies. In other words, there are 30 copies ng papel Mm. evidencing the result of the precinct, no? So, Mm. ang purpose noon kasi, pwede mong i-aggregate yung kung hindi ka naniniwala sa electronically transmitted disease. So, parties can do that because they have dominant majority at dominant minority party. Kaya mahalaga Mm. din yung pagnunumbra kung sino yung dominant minority at dominant majority. Saka Mm. yung sa PPCRB. Usually, siya yung Mm. citizens army na So may process of validation itong mga tinatransmit na data para sa bilangan through the printed copies na binibigay sa iba't ibang key stakeholders. Tama ba? key stakeholders at media, actually. Mm. May media copy din yan. Yun ang purpose. Kaya ka nga may hard copy kasi you cannot trust the electronic copy. So kung nakatanggap ka noon, theoretically, meron kang pagkakataon para gumawa ng analog count side by side with the electronic count kung you cannot trust the non-transparent, quote-unquote, digital count. So merong analog count. Okay, so yun ang problema from what I'm hearing, di ba? You cannot trust yung electronic kung ba yung report ng results. Is it not common sa buong mundo na why do we trust the automated system then kung maraming ganitong mga possibilities? Well, it's a question of trust, no? Magandang tingnan kung meron talagang yung validation ng mga agam-agam, but sa atin nga ang sistema of validation nga natin is that meron kang ang paper equivalent nung transmitted result. At ang alam ko, although wala siyang proseso talaga na sabing, oy, dapat mag-summarize o mag-tabulate yung parties, may opportunity to tabulate. Yeah. Ang PPCRB, ang pagkaalam ko, nagtatabulate yan talaga. At nagtabulate sila. In-announce din ata nila yung kanilang tabulation. No? So in effect, PPCRV, the other parties, pwede nilang i-validate o i-double check itong natatransmit na numbers dahil meron silang hard copy. So kung magkakaroon ng dayaan, ang magiging dayaan would be itong mga balota na sinasaksak doon sa machine. Tama ba? Either balota sa sinasaksak sa machine, ang sinasabi din ng iba, yung pagbasa ng makina mismo. Kasi kung nakasaksak, kung may pre-programmed yung machine na itatransmit na data at yun din yung ipiprint niya, isang problema din yon. Magiging problema yon if that is the theory, no? Although, syempre, pati yung batas mismo kasi, meron siyang required procedure bago pa. Yan yung tinatawag nilang mga source code review. Na titingnan mo yung sinaksak na software, pati yung kanyang customization doon sa sistema na tama yung pagbasa niya noon sa mga shade. Na pag ang shade ay nakaidan, hindi niya babasahin pag hindi niya ibibilang kay Cielo. Parang gano'n. Kasi yung program na yan, parang equation yan eh. Pwede mong ilagay doon sa program na yun at if yung shaded ay Cielo, yung boto bibilangin mo ay Cielo. Kapag ang shaded ay Dan, bilangin mo rin yan as Cielo. Pwede yung ilagay doon sa source code, diba? Nasa code yan, nasa coding yan, ano? So, kaya nga, ang may code review may code review sa yung tinatawag natin International Certification Entity, no? I'm speaking like COMELEC, but hindi ako COMELEC, but ito kasi yung nung panahon na, and I think pareho yung sistema nung 2020 or basically pareho. Tinitingnan yan supposedly at may certification. Now,
well, whether you can trust the certification is another thing. Pangalawa, may local source code review. Nung panahon ko kasi, criticize yung source code review prior to 2016 dahil bakit 2 linggo lang? No, ang haba, ang laki ng code. Nung ako yung naging kuha ng source code review sa 2016, naging 6 months yung review. At we held it at a neutral place. Actually sa Lasal, no, doon na ini-sponsor nila yung kuha. So representative ng political parties ng PPCRB, NAMFREL, nandoon para tingnan yung code. At nandoon din yung mga developer para mag-usap sila kung saan yung code. Ganun. So, honestly, hindi ko na maintindihan yun. Masyado ng technical. But that was, nagkakaintindihan sila. So, that is the first one before election. No? So, nakikita mo and there was no significant issues naman, at least in 2016 and 2019. And after that, yung tinatawag na random audit, no? Hahanap ka ng sample precincts all over the country, bibilangin mo yung, babasahin mo at bibilangin mo yung boto doon, i-compare mo doon sa produce ng presintong napili electronically kung nagmamatch. Well, experience ko, halos nagmamatch naman. Yun ang so, yun yung one, yun yung naging proseso. Siyempre, ang sabi, hindi sapat yon sa pag-assure sa public na talagang kwan. Oo, nabalitaan ko nga rin yun yung pagre-review ng source code na napakaikli yung oras. Tapos minsan isusulat nila sa blackboard pero kailangan mong memorizein daw kasi hindi pwedeng kopyahin or hindi naman kaibigan ng kopya to review. Ang source code, napakahabang programming yan. So, yung may mga question kung gaano nga ba ka systematically nare-review talaga tong mga source code na to. But